ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pinayagan ng Supreme Court si dating Pangulo at ngayoy Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo na makaalis ng bansa para ipagamot ang kanyang sakit sa buto. Sakay ng isang ambulansya, ipinasok siya sa NAIA ng naka-wheelchair at naka-neck brace. Papunta sana siya ng Singapore kasama si former First Gentleman Mike Arroyo. Pero hinarang sila ng mga immigration officers. Pinanindigan kasi ng DOJ Secretary Laila De Lima na may visa pa rin raw ang watch list order kay GMA sa kabila ng TRO na inilabas ng Supreme Court. Nag-aalala pa rin ang DOJ na baka hindi na bumalik si GMA para harapin ang mga kasong plunder at election sabotage na nakatakdang isampa sa korte. Dagdag pa rito ang kawalan ng extradition treaty ng Pilipinas sa mga bansang balak niyang puntahan para sa buwelta ng kampo ng dating Pangulo. Makakasama natin ang kanyang spokesperson na si Elena Bautista Horn. Gaano kahirap ang kalagayan ng dating presidente? Life-threatening ba talaga ito? Ang gusto malaman ng mga tao, naghihingalo ba siya, mamamatay ba siya bukas? Hindi ganon. President Arroyo cannot therefore use the alleged absence of an expert in metabolic bone diseases in the Philippines or the perceived absence of any medical or hospital facility to treat her hypoparathyroidism to prosper her intentions to seek medical treatment abroad, since we all have the competence and facilities to treat her metabolic bone disease in the Philippines. Pangalanan nyo na lang kung sino tong espesyalista na to para mapuntahan na namin kaagad. Boy, wala siyang mabigay na pangalan. Hindi kami nakikipaglaro. Huwag na silang makisawsaw sa issue. Isa sa mga sinabi ni Secretary Lacerda ay drama lang ito para magkaroon ng simpatya ang tao. Do you need sympathy from the public? Not really. Natatakot ba ang dating presidente na makulong? Ikaw ba natatakot kang makulong? Ikaw, Len, ano ang iyong pwedeng sabihin sa sambayanan na pag hindi bumalik ang dating presidente? Hindi lang ako magpapakulong. Magsasama pa ako ng dalawa. Isasama ko ang aking kambal. Baka lawyer, siguro ang laki-laki ng bayad mo. Kaya ko silang sagutin lahat sa mukha nila noon. You are watching The Bottom Line. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, kaibigan. Bottom Liners, welcome to your show. Good evening. Okay, pag-usapan na natin. Pacquiao Marquez, sino ba talagang nanalo? Panalo si Pacquiao. Pag ikaw ang challenger, dapat ikaw talaga yung aggressor because you really have to prove na matatalo mo ang champion. Eh, kita-kita naman sa punches and everything. Mas maraming binato si Pacquiao. Bagamat malakas yung mga punches ni Marquez, talagang kumukonekta talaga yung kay Manny at saka siya yung mas lumulusob. Pero totoo, Marquez, talagang yung mga punches niya malalakas talaga eh. Ako sa tingin ko, it was really too close to call. In fact, even boxing experts have varying opinions. Eh. So it all boils down to sino ba talaga yung mas... sino yung sinusuportahan ng nanonood? Lahat tayo, gusto natin manalo si Manny Pacquiao. Dahil ba sa hindi na napatumba si Marquez sa 6th round? Dahil ba sa napakataas ang expectation natin kay Manny? Kaya medyo marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi. Kasi ang daming opinion na, tagahanga ko ni Manny, mahal ko si Manny, pero hindi ko masabi ng buo. May mga ganun eh, hindi ba? Was it because the expectations were extremely high? And on top of that, I think we underestimated Marquez. Ang sa tingin ko lang ay nakita natin yung laban based on what the camera would like to show. JC, ikaw? I generally don't like Pacquiao. He's anti-RH, so... Ano ka ba? Wag mo I don't watch. Okay, talking about the Supreme Court, ang ating bisita ngayong gabi ay ang spokesperson po ng dating presidente, Gloria Macapagal Arroyo, si Len Bautista. Ang tanong ko siguro sa kanya, para sa mga Arroyo, ano yung relasyon ng Supreme Court at saka ni Arroyo? Actually, almost exactly the same thing as Cleve. We all know naman na itong Supreme Court na ito ay appointed by the former President Arroyo. Clearly, actually, hindi ko kina-question kung meron bang nasunod ba yung TRO or whatever. Ang question ko talaga ay bakit binabaan ng TRO ng Supreme Court. It can go all legal and
Bakit what binabaan? happened? Bakit binabaan? dahil dahil may lumapit sa kanila at humingi ng TRO. But even with that, we also have to ask, anong gagawin ni GMA kapag nakaalis siya sa bansa? Ngayon lang pumasok sa aking isipan, bilang mamamayan, dapat vigilant at watchful talaga tayo sa mga kaganapan sa Korte Suprema. Pero naniniwala ako bilang tao, bilang Pilipino, na hindi natin pwedeng hindi ibale ang Korte Suprema dahil magkakagulo. For the past few interviews or for the past few bulletins, bakit si Mrs. Horn or si Elena Bautista ang nagre-release ng medical bulletin? Bakit hindi doktor niya? You're speaking of a medical condition that you cannot explain. Because the doctors are not talking. Ayaw ba ng mga doktor magsalita? I wanted to find out kung ito ba'y ikamamatay. Halimbawa, kung hindi, or something. Nakakabaldado talaga. Nakakabaldado yung lugar na yan. Mapapabaldado ba? Or hindi ba siya, mapaparalyze ba siya? Kung hindi siya kaagad makapag-seek ng medical treatment. Anyway, Anelika, itong debate, kasi hindi ka klaro yung pagkaunawa ko kay Secretary De Lima. Nung sinabi niya na ang TRO na ito, hanggat hindi ko natatanggap, hanggat hindi officially natatanggap ng DOJ, ay hindi binding, hindi executory. Taliwas doon sa sinabi ni Maidas Marquez na pagka nagka-desisyon after the public declaration, announcement of the TRO, ito'y which is an injunctive relief lamang at hindi nagsasabi kung sino ang guilty at hindi guilty. This is executory. Kasi nakalagay doon, immediate. Sa amin, ano ba? You know, the TRO issued by the Supreme Court is immediately executory and it's kahit hindi enforceable. natanggap yung papel na yan ng DOJ. Di ba si Ma'am Len, kinuha siya, no, na parang na isang spokesperson sa isang quote-unquote unpopular na tao. So parang kahit pa paano, magsusoften yung ano. Paano kaya siya, gusto kong malaman, paano kaya siyang nakuha? Are they friends, ano? And ano para sa iyo ang kahulugan ng salitang katapatan? I'm very, very curious to ask Elena Horn, why are you so loyal to GMA? Yes. What do you see in her? Question ko is, hypothetical lang, sakaling matuloy talaga ang biyahe ni Presidente Arroyo at hindi talaga siya bumalik, anong gagawin ni Lea Bautista? trabaho. Pwede ba siyang Wala na siyang mag-promise? credibility. No, pwede ba siya mag-promise sa Filipino people like a guarantor? Pagkahaba-haba man daw ng usapan at ng prosesyon, tayo'y hahantong at hahantong sa the bottom line. Kaibigan, tara, usapan. Bakit kailangan right after the decision, pagbaba ng TRO ay kailangan lumabas kaagad? Meron bang pag-uusap na dating presidente ng Pilipinas is actually seeking for asylum in the Dominican Republic? Do you need sympathy from the public? Not really.